Germs, magandang hapon. Samahan nyo ako ngayong araw. Babiyahe tayo ng Cubao, Quezon City. Pupunta tayo ng Casco Market para bumili ng ating intercom para sa preparation natin sa pagbiyahe natin sa Joyride. Time check natin 11:42 ng hapon. Medyo makulimlim ngayong araw kasi pabugso-bugso yung ulan. Hindi ko alam kung bakit ganun yung klima natin. Pero kanina sobrang init kaya naka long sleeve tayo ng Parak Clothing. So ayan o, shoutout sa Parak Clothing tsaka sa ADB 160 Nation. Ayan o, tingnan nyo yung gamit natin. Parak Clothing yan. First time nating mapadpad sa Casco Market. Mostly kasi kapag mayroon tayong binibili, dinadaan natin sa online. Pero ngayon kasi gagamit tayo ng credit card. Although pwede naman sa online, kaya lang medyo delikado kapag gagamit tayo ng credit card sa online. Mahirap na, baka kung ano-ano masipsip sa credit card natin. Bago ako pumunta ng Casco Market Cubao, tinawagan ko na muna yung staff doon para i-confirm kung available yung ating unit na kukunin. Siya nga pala, kukuha tayo ng intercom Predcon. Ang initial natin na unit na kukunin ay yung R3, yung mayroon ng camera. Mayroong camera na intercom. Tapos yung para dun sa back ride sa pasahero natin, tsaka para kay Cheryl, yung medyo mababang unit lang. Ngayon nag-suggest yung staff ng Casco Market ng T-Max S Pro. Ngayon tatry natin tingnan yung unit na yun kung maganda ba talaga. Pag maganda, subukan natin mag-change plan. Pero ang original plan natin talaga ay R3, yung mayroong 2K resolution na camera, tapos music, tapos syempre pinaka-intercom na mismo. Kung natatandaan nyo, last week nag-apply tayo sa Joyride para maging isang official MC Taxi rider ng Joyride. Nag-apply tayo, kaya lang hindi pa ako makabiyahe kasi meron pa tayong mga ibang bagay na kailangan asikasuhin. Besides, hindi naman tayo full time talaga na MC Taxi rider. Ano lang natin to, parang part time lang din natin to, pandagdag lang, pang gasolina. Actually pwede na talaga ako bumiyahe ng MC Taxi sa Joyride, kaya lang gusto ko muna talaga makabili ng intercom. Para sa akin kasi importante yung communication ng driver tsaka ng passenger. So kailangan ko talaga to. Hindi naman required sa MC Taxi na magkaroon ng intercom, pero kasi for safety purposes din. Tapos syempre mga ibang bagay, kailangan natin ng communication ng maayos sa MC Taxi passenger. So kaya ito, bibili tayo ng intercom. Ang sabi sa akin ng staff ng Casco Market Cubao, meron na lang silang isang unit ng R3. Kaya titingnan natin kung maganda to. Actually pinareserve ko na to kasi sabi ko pupuntahan ko naman agad-agad. Kaya ito, papunta na tayo ngayon. Nung sinabi niya na merong bagong version ng T-Max S Pro na Predcon, sabi ko titingnan ko muna, pag-iisipan ko para makita natin. Pero tinabi niya na siguro yung isang unit, kaya ayun, sana makapag-decision tayo ng maayos. Ito sample ng MC Taxi, yung angkas. Meron siyang passenger ngayon, tapos nag-uusap sila. So ngayon pag nag-uusap silang dalawa, kailangan pang gumalaw ng passenger paunahan, kaliwa or kanan para mailapit niya yung tenga niya dun sa sinasabi nung rider. Yun yung disadvantage kapag walang intercom. May mga extra movement pa na nangyayari para lang makapag-communicate yung dalawa. Kaya sabi ko, bili tayo ng intercom para maging maayos. Tsaka during rides namin, magagamit ko naman tong intercom na to kasi pwede ko naman tong ilipat-lipat sa ibang sa ibang helmet. Kailangan ko pang bumili ng dalawang extra set ng microphone tsaka headset na compatible sa Predcon, para yung unit anytime pwede mong ilipat from helmet 1 to helmet 2. So vice versa, kasi iba yung helmet na gagamitin natin sa Joyride, iba rin yung gagamitin natin sa mga rides natin. So kaya ayun, isa pang plano yun, isang plano pa siya. Yung extra charger natin, ayan, nakapag-install na tayo ng extra charger natin sa motor natin para sa cellphone natin kasi kailangan natin yun Although meron na tong built-in na charger, itong ADB 160, naka built-in na yung USB port neto. Nagdagdag pa rin tayo ng additional charger. Ito, fast charging kasi to, 3.0 fast charging.
Ayan yung gamit natin dito sa cellphone natin. Yung built-in neto na charger dito sa ADB 160, hindi naman to fast charger. Hindi fast charging yung ano niya, output niya. So kaya nag-additional tayo ng charger. So far okay naman tong charger na ginagamit ko na to. May cover siya, hindi siya pinapasok ng tubig. Tapos may kasama na rin siyang voltmeter. So ngayon nakikita nyo, naka-charge yan. Meron lang akong maikling cable para sa charging natin. All set na talaga tayo para sa Joyride. By this week, babiyahe na tayo pag natapos ko yung setup na itong helmet natin. Timing kasi kahapon August 28, tama ba? So kahapon August 28 nag-umpisa ulit yung pasukan ng mga estudyante. Kaya sa lugar namin dito sa Floodway, Cainta, Rizal, tapos Ortigas Avenue, sobrang traffic. So timing, okay na tayo sa Joyride. Makakabiyahe na tayo tuwing umaga. Makakakuha tayo ng mga passenger natin dito sa Floodway. Pipilitin natin kumita para sa mga pangarap natin sa buhay, tsaka para sa pamilya natin. Okay Germs, nandito na tayo sa EDSA. Kakapasok lang natin from Ortigas. From Ortigas, kumanan tayo dito sa EDSA. Bali ang biyahe natin ay pa northbound. Tapos mga ilang minuto lang, nandun na tayo sa Casco Market, Cubao. Titignan na natin kung makakabili na tayo ng intercom natin. Sa baba na lang siguro tayo. Hindi na tayo sa ahon ng overpass dadaan. Dito lang tayo bandang kanan. May flyover kasi dito sa kaliwa. Tapos dito tayo sa ilalim dadaan. Saglit lang pala yung biyahe natin eh. Ilang minuto lang. Sa recording ko sa GoPro nasa 17 minutes pa lang. Okay, kaliwa tayo dito. Kanan tayo dito. Ngayon lang ako nakadaan dito. May widening pa lang nangyari dito sa lugar na to. Hindi natin alam. Tapos mukhang malayo-layo pa yung Casco Market kasi may golf course dito. Hey! Okay, ito. Bali U-turn lang tayo kasi nandito yung Casco Market sa kabila eh. U-turn na lang tayo. Nasa kabilang side pala yung Casco Market. Ito. Ayan, dito na tayo. Okay, nandito na tayo sa Casco Market, Cubao. Ayusin natin yung parada. Saglit lang pala to eh. 7han na lang natin to. 7 tayo dito, 7. Okay. Ayan, nandito na tayo sa Casco Market, Cubao. Subukan natin kausapin yung nakausap natin kanina sa phone. Okay, tanggalin na natin to. Ito yung charger na ginagamit ko. Dalawa yung port nya. Tapos parehas pa yan 3.0 quick charging. Tapos meron siyang switch dito. Tapos meron siyang cover na goma para hindi siya nababasa. Okay, pasok tayo. Ilak ko muna yung ilak ko muna yung motor natin. Tapos ilak din natin yung box natin. Mahirap na. Baka masalisihan tayo. Okay. Sir, good afternoon. Ako po yung tumawag, Jeffrey, kanina about dun sa R3. R3 no, sir? Oo. Hindi, tingnan ko muna tapos yung sinasabi na yung version 2 ng T-Max. Oo, T-Max. Ikaw ba yung kausap ko? Okay. Okay lang ba nagbibideo ako? Okay lang. So yun sabi niya, na daw to? Version 2 na? Yes sir, yung una po niyan, kung hindi ako nagkamali, kulay orange po. Kulay orange pa? Hindi, yan din yun. Yan din yung mga ng kasama ko eh. Yan din yung unit ng mga kasama ko eh. So ito yung 8,000, ito yung 3,500. Okay. Yung R1 yung isa neto, 'di ba? Okay lang. So bali yung yung isa neto, yung mas mababang unit diyan na available. Ay wala po. Wala na. Ito na po yung pinakamababang. Okay. Fixed price na yung mga presyo niya, no? Yes. More may discount pa siya. Wala po. Wala na. Bali pag binili niyo po 'yan, meron po siyang kasamang t-shirt tapos 1-year warranty po. Anong cover ng warranty niya? Kung sakaling may problema, alimbawa dragging o di kaya masira agad nang wala kayong ginagawa, cover po siya na. Pero naman siya, 'di ba? Waterproof naman siya, 'di ba? Yes, yung rain sa ulan. Yes, sir. Hindi siya pwedeng ilubog. Opo. Pwede siyang ilubog as long as naka-close yung mga Opo, yung ganto niya naka-close po. Pag ito naka-open, hindi na po. Dapat naka-close lang po yan. Okay. So bali magkano total niyan? 11,500. Tama ba?
11.5. Ang plano ko kasi yung mas mababang unit pa sana dito. Yung parang round lang siya, parang oblong lang siya. Okay. Sige, kunin ko na yung dalawa. Okay. So bali kinuha natin yung R3 tsaka yung eto T-Max. Dalawa, bali total niya is 11.5. 11.5 yung babayaran natin. So habang pinaprocess ni sir yung payment natin, pasyal-pasyal muna tayo dito. Pasyal-pasyal muna tayo dito sa loob ng Casco Market, Cubao. Pants, meron dito. Mga helmet din available. Okay. Grabe, mahal pala yung HJC, oh. So ayun, no? Shoutout sa Para Clothing. Tapos sa ADB 160. Sa ano natin, sa jersey natin. Sobrang lamig sa katawan. Ayan, no? Para Clothing, ADB 160. Shoutout sa inyo lahat. Bawal pala, oh. Sorry. Nagbibideo kasi tayo eh. Kaya nagbibideo tayo kaya hindi natin hindi natin nabasa kanina. Di bale, bibili naman tayo eh. Mahal pala ng mga HJC na helmet, oh. 20,000, 25,000, 20,000, 7,000. KYT na pala to, sorry. Ito 22,000. Putik. Mahal. Ito 23. Hanep. Mahal pala ng helmet ni parang Eugene. Ang ganda, oh. Ito, sana makabili tayo niyan. Mga gloves. Kay Motopops na lang tayo bumili ng gloves. Tapos saka na rin tayo bumili ng mga sapatos. Ito yung binili natin, Predcon R3. Bluetooth, wireless. Mamaya i-unbox natin to, hiwalay na video natin para mahimay natin yung unit na yan. Tsaka to, yung T-Max Pro. Ayun yung ano natin, ayun yung unit natin. Ito mga riding boots, Benkia. Mahal yan. Magkano kaya presyo na ito? Mahal din yung ganito eh. Pag-isipan ko kung bibili rin ako ng helmet, yung MT. Ito. Kasi maganda rin klaseng helmet eh. Pero yung HJC talaga sobrang mahal. Sir, di ba nabibilhan naman niya ng ng headset na hiwalay? Para pwede mo tong ilipat-lipat sa ibang helmet, di ba? Yes, sir. Bali, ito po yung sa T-Max niya po. Okay. Ito ang gagawin ko po ulit. Wala talaga siyang balot na plastic, no? Yung mga unit. Wala po talaga. Ganyan lang talaga. Ready to open lang talaga siya. Di bali, ang importante may warranty naman. Di ba ito ang pinaka parang latest dun sa R1? Po. Mas high-end to dun sa R1, di ba? Yes. Tsaka ang laki ng unit niya. Parang cardo na rin siya. Ilang t-shirt yung pre niyan? Dalawa? Saan na yung card natin? Pagka siguro meron na tayong extra, makakabili na tayo ng mga ganito. Ito magandang kulay na ito. Naiiba sa itim. Maganda yung kulay na ito. Ito medyo rugged eh. Tapos yung itim parang common. Ito naman masyadong dumihin. Kaya maganda yung ganito. Maganda yung ganitong kulay. Ganito, tsaka ganito. Parang jacket lang. Saglit lang siguro tayo dito. Meron din palang mga box dun. Top box. Marami din pala silang box dito. Ito sir, pa-double check na lang muna. Saan banda? Dito. Thank you. Okay na, nabayaran na natin yung item natin. Isang R3 tsaka isang T-Max Pro. T-Max S Pro pala, sorry. So ngayon inaantay na lang natin yung unit mailabas. Tapos uwi na tayo. Mamaya sigurong gabi saka natin siya i-unbox. Pero nakita nyo na rin naman eh. Nakita nyo na rin naman yung unit. Pero sige, i-unbox pa rin natin para ma-share ko din sa inyo. Tapos testing siguro. Tapos re-reviewin din natin yung quality nung sounds, quality nung video. Kasi sabi niya 2K daw yun eh. Ayan, re-reviewin natin yan. Tapos syempre aaralin natin. Okay na, nakuha na natin yung yung item natin from Casco Market Cubao. So sabi ni sir pwede daw tayo magdikit ng sticker dito. Ayan, didikitan natin ng JR Motorworks yung natin. Ito. Okay. Thank you sir. Salamat. Thank you po. Okay na. Tapos na tayong bumili. So ayan, okay na. Tapos na tayong mamili ng Predcon intercom natin dito sa Casco Market Cubao. Ayan, napakabait ng mga staff dito. Lagay muna natin to dito. Mamaya na natin yan papakialaman. Lagot tayo kay Cheryl.
Atras ko muna. Malamang nag-text na kay Cheryl yung Citibank. Ay nako, yari tayo. Okay, uwi na tayo. Set up ko lang ulit yung charger natin kasi baka malobat cellphone natin. Ayun na nakalagay, quick charge. Diyan yung malalaman kung quick charge nga yung gamit ninyong charger sa mga motor ninyo. Pag walang nakalagay dyan, ibig sabihin normal charging lang yung nangyayari sa motor. Okay, so head back na tayo sa shop or sa bahay. Naku, nagte-text na yun si Cherry. Wala pala tayong data. Okay, back to base na tayo. Ang way ulit natin, syempre EDSA pa rin. Wala naman tayong ibang alam na daan eh. Mag-EDSA na lang muna tayo. Sumabit yung crash guard natin. Buti na lang pwede mag left turn dito. Kagandahan kapag mga legit na store yung bibilihan ninyo ng mga item na kagaya nito, talaga makaka-avail tayo ng warranty. Kasi kapag sa mga online tapos wala silang physical store, hindi tayo makakapag-avail ng warranty. Mahihirapan tayo. Kaya kahit medyo malayo sa lugar natin, binyahin natin to dito sa Cubao. Para syempre, yung habol natin kasi warranty. Yung mga ganitong item na medyo mahal tapos electronic, dyan pumapasok yung kahalagahan ng mga warranty. Ngayon kung bibili tayo sa mga online tapos nagkaroon ng problema yung item, sigurado tatama rin tayo mag-avail ng warranty kasi hindi natin alam kung saan sila pupuntahan, hindi natin alam kung saan sila hahabulin. Kaya okay na rin yan kahit medyo malayo. Actually hindi naman talaga sobrang layo eh, nasa 15 minutes nga lang na takbuhan eh. Okay germs, dito na natin tatapusin yung maikling vlog natin about dito sa pagbili natin ng ating intercom para sa ating mga helmet. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa maikling biyahe na to. Abangan ninyo yung unboxing natin and review ng Predcon Intercom R3 tsaka Predcon Intercom T-Mac S Pro. So abangan ninyo yan. Baka sakali rin kasi makatulong sa inyo yung mga ganitong bagay, kaya sinusubukan nating i-document yung mga ganito. Hindi lang naman kasi to para sa pagiging MC taxi rider. Sa mga long ride din kasi kailangan natin ng kausap para babawas-bawasan yung antok natin. Kaya kailangan natin ito. Kailangan natin meron ding intercom yung back ride. Kailangan meron din tayong intercom. Hindi ko pala na-check kung may t-shirt yun ah. Beka, babalikan ko yun. So ayun lang, maraming salamat sa suporta sa aming channel JR Motoworks. Hanggang dito na lang yung maikling vlog natin. Thank you, Jebrox out.